Isang nakabibinging tunog ng mga gulong na gumagasgas sa semento. Sinundan iyon ng malakas na kalabog ng bakal sa bakal. Sa isang iglap, yumanig ang minamanehong taxi ni Arabella Reyes, na mas kilala sa tawag na Ara, na itulak ang kanyang ulo paharap at mabuti na lamang ay nakakapit siyang mabuti sa manibela kaya hindi ito tumama sa dashboard. Kumirot ang kanyang leeg sa biglaang paggalaw. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sandali siyang napapikit, sinusubukang pakalmahin ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Hindi ito pwede. Hindi ngayon. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang yupi sa likuran ng kanyang taxi o kung sino man ang walang ingat na bumangga sa kanya. Ang pumasok sa isip niya ay ang malamig na boses ng babae mula sa billing section ng ospital kaninang umaga. Ang halaga ng bagong reseta ng kanyang ina, ang kulubot na resibo sa kanyang bulsa na tila isang paalala ng lahat ng kanyang sakripisyo. Bago pa man siya makababa, isang malakas na katok sa kanyang bintana ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang salamin at bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi maipinta sa sobrang inis. Isang lalaking mukhang kaedad niya lang, nakasuot ng mamahaling suit na tila hindi nababagay sa alikabok ng kalsada ng Maynila. Makintab ang sapatos, branded ang relos, at ang ayos ng buhok ay parang hindi mahahanginan, ngunit ang kapansin-pansin ay ang aroganteng anyo sa kanyang mga mata. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng lalaki sapat na para pagtinginan sila ng ibang mga motorista. Napalunok si Ara, pinilit niyang maging kalmado. Excuse me, sir? Nakahinto po ako. Ikaw ang bumangga sa akin. Tinaasan siya ng kilay ng lalaki na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Ako? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Alam mo ba kung magkano ang kotse ko? Baka ang buong buhay mo hindi sapat na pambayad sa isang gasgas nito. Isang bagay ang kumulo sa loob ni Ara. Pagod siya, puyat, nag-aalala, at wala siyang pasensya para sa mga mayayabang na akala mo ay pag-aari nila ang mundo. Sir, may traffic laws po tayo, matigas niyang sagot. At sa mata ng batas, ang sasakyang bumangga sa likod ang laging may kasalanan. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ng lalaki. Batas? Huwag mo akong kausapin tungkol sa batas. Baka gusto mong tawagan ko ang abogado ko ngayon din at ipakaladkad kita sa kulungan dahil sa pagiging iresponsable mo. Iresponsable. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Bumaba siya ng taxi para harapin ito. Ako pa ang iresponsable? Maghapon akong nagtatrabaho para may maipakain sa pamilya ko at maipagamot ang nanay ko. Bawat sentimong kinikita ko, pinagpapaguran ko. Samantalang ikaw, marahil ay hindi mo pa naranasan kahit isang araw na magtrabaho sa buong buhay mo. Namula ang mukha ng lalaki sa galit. Lumapit ito sa kanya, ang tingin ay nanlilisik. Wag mong pagsasalitaan ang buhay ko na parang alam mo ang lahat dahil wala kang alam. Hindi ko kailangang malaman, sagot ni Ara, hindi nagpatinag. Kitang-kita sa itsura at pananalita mo, isa kang aroganteng mayaman na walang pakialam sa iba. Sumusobra ka na, gigil na, sabi ng lalaki. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya. Magkano ka ba? Babayaran ko ang buong araw mo para manahimik ka na lang. Iyon na ang huling patak. Ang pagod, ang puyat, ang pag-aalala para sa ina.
ang pang-iinsulto sa kanyang pagkatao. Lahat ay sumabog. Sa isang mabilis na kilos na dala ng purong galit at pangangailangan na protektahan ang sarili, bumitaw si Ara sa pagkakahawak nito at isang malutong na suntok ang dumapo sa panga ng lalaki. Natigilan ang lahat, maging si Ara ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Napaatras ang lalaki, hawak ang kanyang panga, ang mga matay na lalaki sa gulat at sakit. Katahimikan. Bago pa man may makapagsalita, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa kanilang tabi. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na may buhok na medyo puti na sa kanyang mga sentido ang lumabas. May awtoridad sa kanyang tindig at ang suot niyang barong ay mas mukhang mamahalin pa kaysa sa suit ng kaharap ni Ara. Tumingin ang matanda sa lalaking sinuntok ni Ara. Pagkatapos ay sa kanya. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit may bigat ang kanyang titig na tila tumatagos sa kaluluwa. Leandro, sabi ng matanda sa isang kalmadong boses na may halong bakal. What is the meaning of this? Napayuko ang lalaking nagngangalang Leandro. Biglang nawala ang lahat ng kayabangan. Dad, it's not what you think. This woman, hindi pinansin ng matanda ang kanyang paliwanag. Dahan-dahan itong lumapit kay Ara na ngayon ay nagsisimula ng kabahan. Iniisip niya na ito na ang katapusan niya. Makukulong siya. Paano na ang kanyang ina? Pero sa halip na magalit, kinuha ng matanda ang isang makapal na wallet mula sa kanyang bulsa, dumukot ng isang business card at iniabot ito sa kanya. Tinitigan ni Ara ang card. Don Ricardo Zamora, Chairman, Zamora Corporation. Nanginginig niyang inabot ito. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Ara. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simula bukas, deklara niya, ang boses ay kalmado ngunit pinal, na tila isang utos na hindi maaaring suwayin. Ikaw na ang magiging personal driver ng anak ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Leandro Zamora dati habang padabog na isinara ang pinto ng kanyang silid. Ang sakit sa kanyang panga ay halos wala na, ngunit ang sakit sa kanyang ego ay sariwang-sariwa pa. Isang babae, isang hamak na taxi driver, sinuntok siya, at ang mas masahol pa, nakita iyon ng kanyang ama. Hindi lang basta nakita, tila ginantimpalaan pa nito ang babae. Isang trabaho bilang personal driver niya, ito ay hindi kapani-paniwala, isang malaking insulto. Hindi ako makapapayag dito, Dad. Sigaw niya kanina sa kanilang pag-uwi. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sasakyan. Ngunit ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay hindi man lang lumingon. Tapos na ang usapan, Leandro. Kailangan mo ng leksyon sa pagpapakumbaba. Baka ang babaeng iyon ang makapagturo sa'yo. Pagpapakumbaba? Siya? Isang Zamora? Para kay Leandro, ang desisyon ng kanyang ama ay hindi isang leksyon. Isa itong kaparusahan, isang pampublikong pagpapahiya. At ang babaeng iyon, si Arabella Reyes, ang naging instrumento ng kahiyang ito. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape sa malawak na dining hall, ipinaalam ng isa sa mga kasambahay na dumating na ang bago niyang driver. Naramdaman ni Leandro ang muling pag-init ng kanyang ulo. Fine. Kung gusto ng kanyang ama ng laro, pagbibigyan niya ito. Pero sisiguraduhin niyang ang babaeng iyon mismo ang aayaw sa larong ito. Pinuntahan niya ito sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang itim na European luxury car.
Nakatayo roon si Ara, suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Tinitingnan nito ang sasakyan na may halong pagkamangha at kaba. Nang makita siya nito, agad na naging blangko ang ekspresyon ng mukha nito na parabang nagsuot ito ng isang maskara. "Good morning, sir!" Bati nito sa isang formal na tono. Hindi siya sumagot. Sa halip, nilibot niya ng tingin ang babae mula ulo hanggang paa, ipinaparamdam dito na hindi ito kabilang sa lugar na iyon. "Bago tayo magsimula, mayroon akong ilang patakaran." Tumangulang ito, naghihintay. Una, sabi niya, "Ma'am," habang hinihimas ang makintab na hood ng kanyang sasakyan. "Ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok sa kotseng ito, kahit isang fingerprint. Naiintindihan mo?" "Opo, sir." "Pangalawa," patuloy niya, lumapit ng kaunti. "Hindi ka magsasalita maliban na lang kung kinakausap kita. Walang opinyon, walang suhestyon. Isa ka lang driver. Ang trabaho mo ay magmaneho, hindi mag-isip." Walang nagbago sa ekspresyon nito. "Naiintindihan ko po, sir." At pangatlo, ngumisi siya. Ito ang paborito niya. "Sa tuwing sasakay ako o bababa, dapat bukas na ang pinto para sa akin at ayokong naghihintay. Bibigyan kita ng 3 segundo, 3 seconds. Kapag lumagpas ka doon, may problema tayo." Sa wakas, nakita niya ang isang bahagyang paggalaw sa mga mata nito, isang kislap ng inis. Ngunit agad din itong nawala. "Masusunod po, sir." Nasiyahan si Leandro. Tatalikod na sana siya para pumasok sa mansyon upang kunin ang kanyang gamit nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Bianca ang lumabas sa screen. "Hello, darling!" Sagot niya, sinadyang lakasan ang boses para marinig ni Ara. "Good morning, sleepyhead," malambing na sagot sa kabilang linya. "I was just calling to check if you're on your way. May meeting tayo with the marketing team, remember?" "Of course, papunta na ako. May kaunting orientation lang sa bago kong driver," sabi niya, habang tinitingnan si Ara ng may pang-aasar. "Oh, the new one? Is she better than Mang Tonyo?" Tanong ni Bianca, may halong pagkamaarte sa boses. "Let's just say she's different. Well, just make sure she knows her place. Ayoko ng mga driver na maraming sinasabi. Anyway, see you later, sweetie." Pagkababa niya ng telepono, humarap siya kay Ara na nakatayo pa rin ng tuwid. "Narinig mo yon? Ayoko ng late. Halika na." Naglakad siya patungo sa pinto sa likuran ng sasakyan. Huminto siya, naghihintay. Isa, dalawa. Bago pa man umabot sa 3, ang kanyang bilang sa isip, bumukas na ang pinto. Nakatayo roon si Ara, hawak ang pinto, ang mukha ay seryoso at propesyonal. Napangisi si Leandro. Round 1. Ngunit habang papunta sila sa opisina, nagsimulang mairita si Leandro. Sumunod si Ara sa lahat ng patakaran niya sa paraang nakakainis. Tahimik lang itong nagmamaneho. Nang huminto sila sa lobby ng Zamora Tower, eksaktong 3 segundo lang ang inabot bago bumukas ang pinto. Ginawa nito ang lahat ng perpekto na may blankong mukha na tila sinasabing, "Ito ba? Ito ba ang lahat ng kaya mo?" Nawala sa sarili, padabog niyang isinara ang pinto ng kotse at naglakad papasok ng building nang hindi lumilingon. Buong araw hindi mawala sa isip niya ang babae. Ang tahimik nitong pagsuway. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pagod at mas lalong iritado, naabutan niyang nag-uusap ang kanyang ama at ang abogado nito sa library. Bukas ng kaunti ang pinto
at narinig niya ang sarili niyang pangalan. Kailan matututo si Leandro? Boses iyon ng kanyang ama, puno ng pagkadismaya. Hanggang ngayon, dinadala pa rin niya ang anino ng nangyari noon. Akala ko pagkatapos ng insidenteng iyon ay magtatanda na siya, pero lalo lang siyang naging arogante. Ricardo, matagal na yon, sagot ng abogado. Binayaran na natin ang lahat para manahimik, walang nakaalam. Pero alam natin, sagot ng kanyang ama. At alam niya, ang paglalagay ko sa driver na iyon sa tabi niya ay hindi lang para sa kanya. Para rin ito sa konsensya ko. Kailangan niyang matutong harapin ang mga tao, hindi yung mga taong kaya niyang bayaran. Napatigil si Ara na naghihintay sa may pasilyo. Narinig niya ang lahat. Hindi niya naintindihan kung anong insidente ang tinutukoy nila, pero isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang kayabangan ni Leandro Zamora Triniter ay hindi lang basta kayabangan. Ito ay isang pader. Isang pader na nagtatago ng isang malaki at madilim na sikreto. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng chess sa pagitan ni Ara at Leandro. Bawat utos ni Leandro ay isang pagsubok, payab, at bawat pagsunod ni Ara ay isang tahimik na pagsuway. Nagbabatuhan sila ng mga sarkastikong komento na nakatago sa likod ng formalidad at ng mga matatalim na tingin na sinasalamin ng rearview mirror. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, hindi maalis sa isip ni Ara ang usapang narinig niya sa library. Ang insidente. Ang anino na bumabalot kay Leandro. Nagsimula siyang magmasid, hindi na lang bilang isang driver, kundi bilang isang taong naghahanap ng mga sagot. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang mahabang linggo, sinundo niya si Leandro mula sa isang bar sa BGC. Pagbukas pa lang niya ng pinto, amoy pa lang nito ay alam na niyang lasing ito. Padabog itong umupo sa likod, ang mamahaling pabango ay nahaluan ng amoy ng alak. Sa bahay, maikli nitong utos, ang boses ay bahagyang garalgal. Tahimik na nagmaneho si Ara. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, nagsimulang magsalita si Leandro, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Hindi kailanman sapat. Bulong nito, nakasandal ang ulo sa bintana. Kahit anong gawin ko, palagi na lang. Anino niya? Palaging may kulang. Palaging may kasalanan. Hindi kumibo si Ara. Pinakinggan lang niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Mga pira-pirasong piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Sa ilalim ng lahat ng kayabangan, ng lahat ng pagmamataas, may isang taong nasasaktan at sa unang pagkakataon, sa halip na inis, isang kurot ng awa ang naramdaman niya para sa amo. Kinabukasan, tila walang nangyari. Bumalik si Leandro sa dati nitong malamig na anyo, na para bang ang mga salitang binitawan niya kagabi ay hindi kailanman umiral. Nagmamaneho si Ara papunta sa Zamora Tower para sa isang importanteng board meeting nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang pangalan ng kanyang kapatid na si Benjo. "Hello, Benjo, anong nangyari?" Sagot niya, ang boses ay nanginginig. "Ate Ara," humihikbing sabi ng kapatid niya sa kabilang linya. "Si nanay, inaatake na naman ng panic attack. Hindi ko siya mapakalma. Tinatawag niya ang pangalan mo." Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Ara. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Kailangan niyang makarating doon. "Ano ang problema?" Iritabling tanong ni Leandro mula sa likod.
Marahil ay napansin ang biglaang pagbagal ng kanyang pagmamaneho. "Sir, pasensya na po," sabi ni Ara, pinipigilan ang pag-iyak. "Ang nanay ko po, kailangan ako sa ospital. Emergency po." "Ano? Ngayon pa talaga? Hindi mo ba alam kung gaano kaimportante ang meeting ko ngayon?" Mayabang na sagot nito. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Ara. "Alam ko po, sir. Ibaba ko na lang po kayo dito. Mag-taxi na lang po kayo. Pasensya na po talaga pero kailangan ako ng nanay ko." Handa na siyang itabi ang sasakyan, handa ng talikuran ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. "Huwag!" Nagulat si Ara. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Leandro. Hindi inis, hindi galit, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Nagbuntong hininga ito, isang malalim at tila napipilitang buntong hininga. "Gamitin mo ang kotse." Utos nito, ang boses ay matigas pa rin, ngunit ang bigat ay nawala. "Ihatid mo ako pauwi. Mabilis lang. At pagkatapos dalhin mo to sa ospital." Hindi makapaniwala si Ara. "Papo? Sir? Bingi ka ba? Sabi ko ihatid mo ako pauwi." Pag-uulit nito na para bang naiinis sa ideya na kailangan pa niyang ipaliwanag ang isang mabuting gawa. Hindi na nagsalita si Ara. Tinapakan niya ang silinyador at pinalipad ang sasakyan sa mga kalye ng Maynila. Hindi na mahalaga ang mga patakaran, ang 3 segundo, ang kayabangan. Ang mahalaga lang ay ang hindi inaasahang kabaitan na ipinakita nito. Pagkahatid niya kay Leandro sa mansyon, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinaharurot niya ang sasakyan patungong ospital. Ang puso niya ay pinaghalong pasasalamat at pag-aalala. Pagdating niya, nadatnan niyang nanginginig ang kanyang ina habang yakap ni Benjo. Agad niya itong nilapitan, hinawakan ang kamay at binulungan ng mga salitang pampakalma. Dahan-dahan, sa presensya ni Ara, kumalma si Aling Lorna. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan muna si Ara sa opisina ni Don Ricardo. Ipinatawag siya nito. Sa loob ng malawak at malamig na opisina, iniabot sa kanya ni Don Ricardo ang isang puting sobre. "Bonus," simpleng sabi nito. Binuksan ni Ara ang sobre. Naglalaman iyon ng malaking halaga, sapat na para sa ilang buwang gamot ng kanyang ina. "Maraming salamat po, Don Ricardo," sabi niya. Kahit na may kaba siyang nararamdaman. Tinitigan siya ni Don Ricardo, ang mga mata ay matalas. "Gawin mo lang ang trabaho mo, Ara. Ikaw ay isang driver. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar sa buhay na ito at sa buhay ng anak ko na." Iyon ay isang pasasalamat na may kasamang babala. Lumabas si Ara sa opisina na may mabigat na dibdib. Dumiretso siya sa billing section ng ospital, hawak ang perang bigay ni Don Ricardo. Handa ng bayaran ang naipong utang. "Good morning po. Magbabayad po sana ako para sa pasyente na si Lorna Reyes," sabi niya sa babae sa counter. Kinuha ng babae ang record, tiningnan ito at kumunot ang noo. Tiningnan niya ulit, pagkatapos ay tumingin kay Ara. "Ay ma'am," sabi nito, "nabayaran na po kahapon ang lahat ng balanse niyo." Natigilan si Ara. "Po? Paano pong nabayaran? Sino po ang nagbayad?" "Hindi po nagpakilala, ma'am," sagot ng babae. "Nakalagay lang po dito ang nagbayad ay isang anonymous benefactor." Nakatayo lang doon si Ara, tulala. Ngunit sa kanyang isipan, isa lang ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas.
Isang tao na nagpakita ng hindi inaasahang kabaitan sa gitna ng kanyang kayabangan. Leandro. Hindi maintindihan ni Leandro Zamora Tetre ang kanyang sarili. Sa mga nakalipas na araw, may kung anong nagbago sa kanya. Ang dati walang katapusang inis na nararamdaman niya para sa kanyang driver ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na katulad ng kuryosidad. Pinagmamasdan niya ito mula sa rearview mirror. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag may sumisingit sa trapiko. Ang tahimik nitong pagbuntong hininga kapag iniisip siguro nito na hindi niya napapansin. Ang determinasyon sa mga mata nito. Nakikita niya na ngayon hindi lang ang babaeng sumuntok sa kanya, kundi ang isang taong lumalaban sa buhay araw-araw. At ang laban na iyon sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagsimulang umakit sa kanya. Tumigil ka sa pinakamalapit na karinderya. Utos niya isang tanghali. Nagulat si Ara. Po, sir, may reservation po kayo sa restaurante Italiano para sa inyong business lunch. Cancel mo, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Gutom na ako. Nagtatakang sumunod si Ara. Huminto sila sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Amoy pa lang ay alam na ni Leandro na hindi ito ang klase ng lugar na kinakainan ng mga Zamora. Ngunit bumaba siya. Anong ginagawa mo, sir? Tanong ni Ara, halatang nag-aalala. Kakain, hindi ba't halata? Pabalang niyang sagot. At wag mo akong tawaging sir dito. Baka isipin nila ay may shooting ng pelikula. Pumasok siya sa loob at sumunod si Ara na walang magawa. Umorder siya ng kung anuman ang nakita niyang pinakakilala sa menu, adobo at kanin. Habang kumakain sila, nagsimula siyang magtanong. Kumusta na ang nanay mo? Tanong niya. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Natigilan si Ara sa pagsubo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Maayos na po siya. Salamat sa tulong. Alam ni Leandro na tinutukoy nito ang bayad sa ospital. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang tingin sa kanyang pagkain. Huwag mong isipin na ginawa ko yon para sa'yo. Sabi niya, bumabalik sa kanyang depensa. Ayoko lang ng abala. Kapag may problema ka, nagiging problema ko rin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara, ang unang totoong ngiti na nakita niya mula rito. Ganoon pa man, salamat pa rin. Ang ngiting iyon, may kung anong epekto iyon sa kanya. Bigla, ang adobo at kanin sa isang karinderya ay mas naging masarap kaysa sa kahit anong steak na natikman niya sa isang 5-star restaurant. Simula noon, naging bahagi na ng kanilang rutina ang mga hindi inaasahang pag-uusap. Tinatanong niya ito tungkol sa kapatid nito, tungkol sa mga pangarap nito bago ito napilitang huminto sa pag-aaral. At habang mas marami siyang nalalaman tungkol kay Ara, mas lalo niyang nararamdaman ang agwat sa pagitan ng mundo nila at kung gaano kahungkag ang sarili niyang mundo. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Bianca Sandoval. Isang hapon habang naghihintay si Ara sa lobby ng Zamora Tower, si Leandro naman ay nasa isang meeting. Biglang lumitaw si Bianca sa kanyang harapan. Suot nito ang isang mamahaling damit at ang bawat galaw nito ay puno ng kalkuladong grasya. So ikaw pala si Arabella, sabi ni Bianca, ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay malamig. Ara na lang po, ma'am, magalang na sagot ni Ara. Ara, pag-uulit ni Bianca na parabang dinidilaan nito ang isang salitang hindi kaaya-aya.
Alam mo, nagtataka ako. Anong mayroon sa'yo at tila nagugustuhan ka ni Leandro? Hindi nakasagot si Ara. Lumapit si Bianca, ang pabango nito ay tila nakakasakal. Let me give you a piece of advice. Si Leandro ay isang Zamora at ako isang Sandoval. Ang mga tulad natin, we stick together. Ang mga tulad mo, you're just temporary amusement. Isang laruan. Sakto namang lumabas si Leandro mula sa elevator at nakita ang eksena. Kumunot ang kanyang noo. Bianca, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Bianca. Agad na kumapit sa braso ni Leandro. Oh darling, I was just getting to know your new driver. Ang cute niya. Tumingin si Leandro kay Ara na ngayon ay nakayuko at pagkatapos ay kay Bianca. Nakita niya ang panunukso sa mga mata ni Bianca at ang kahihiyan sa mukha ni Ara. Isang bagay ang kumulo sa loob niya. Huwag mo siyang kausapin, sabi ni Leandro sa isang malamig at mariing boses. Nagulat si Bianca. What? Dahan-dahan ngunit buong diin na inalis ni Leandro ang kamay ni Bianca sa kanyang braso. Ang sabi ko, huwag mo siyang kausapin. She works for me, not for you. Halika na, Ara. Naunang maglakad si Leandro, iniwan si Bianca na nakatayo roon, ang magandang muka ay napalitan ng gulat at galit. Sumunod si Ara, ang puso'y tumitibok ng mabilis. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanggol sa kanya sa ganoong paraan. Nang makasakay sila sa kotse, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Habang paalis sila sa gusali, tumingin si Bianca mula sa bintana ng lobby, ang mga matay nanlilisik. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Hello? Sabi niya sa kabilang linya. I need you to do something for me. I want you to find out everything. And I mean everything about a woman named Arabella Reyes. Huminto siya sandali. Ang tingin ay nakapako sa papalayong sasakyan. I'm curious about her. Patuloy niya, isang mapanganib na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi, lalo na tungkol sa pamilya niya at sa pagkamatay ng tatay niya. Ang insidente sa lobby kasama si Bianca ay lumikha ng isang bagong uri ng koneksyon sa pagitan ni Ara at Leandro. Nawala na ang mga pader. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na dahil sa pag-iwas, kundi dahil sa isang hindi masabi ngunit nararamdamang pag-unawa. Nagsimulang magbago ang lahat. Ang dating utos ay nagiging pakiusap. Ang dating hoy ay nagiging Ara. Nagsimula siyang magdala ng 2 kape sa umaga, isa para sa kanya at isa para sa kanya. Mga maliliit na bagay, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay parang lindol na yumayanig sa mundong dati niyang kilala. Isang araw, kailangan nilang pumunta sa isang site ng kanilang bagong proyekto sa Tagaytay. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng mahabang biyahe na silang dalawa lang. Habang paakyat sila sa bundok, isang malakas at biglaang buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila, ginagawang halos imposible ang pagmamaneho. At sa gitna ng kawalan, biglang umubo ang makina ng sasakyan at namatay. Anong nangyari? Tanong ni Leandro, halatang hindi sanay sa mga ganitong aberya. Mukhang nag-overheat, sir, sabi ni Ara, habang sinusubukang i-start muli ang kotse, ngunit wala ng reaksyon. Kailangan nating maghintay na lumamig ito. Nasa gitna sila ng isang kalsadang walang katao-tao, at ang ulan ay lalo pang lumalakas. Walang signal ang kanilang mga cellphone. Natrap sila. May nakita akong isang maliit na waiting shed kanina, mga ilang metro pabalik, sabi ni Ara. Mas mabuting maghintay tayo doon kaysa dito sa loob.
Sumang-ayon si Leandro. Gamit ang kanyang suit jacket bilang panakip, sabay silang tumakbo sa ilalim ng malakas na ulan patungo sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan. Basang-basa sila at nilalamig. Naupo sila sa kahoy na upuan, pinapanood ang walang tigil na pagpatak ng ulan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog nito at ang kanilang mga hininga. Hindi ko akalain na mararanasan ko to sa buong buhay ko, sabi ni Leandro. Isang bahagyang tawa ang kumawala sa kanyang bibig habang pinapagpagan ang basang buhok. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara si Leandro na wala ang kanyang maskara bilang isang CEO. Ang nakikita niya ngayon ay isang ordinaryong lalaki na basang-basa at giniginaw. "Welcome to the real world, sir," birong sagot ni Ara na pangiti rin siya. "Leandro na lang," sabi nito, lumingon sa kanya ang mga mata ay seryoso sa kabila ng sitwasyon. "You're the only person I can be myself with, Ara. Walang pagkukunwari, walang expectations. Ikaw lang ang nakakakita sa akin bilang ako lang." Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lamig ng hangin ay tila napalitan ng init na nagmumula sa titig nito. Minsan, gusto ko na lang takasan ang lahat. Pagpapatuloy nito, ang boses ay halos pabulong na lang. Ang pangalang Zamora, minsan parang isang sumpa. Isang kadena na nakatali sa akin mula pa doong ipinanganak ako. Hindi alam ni Ara ang sasabihin, hinayaan lang niya itong magsalita. Ibuhos ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinikimkim. Dahan-dahan, lumapit si Leandro sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito sa gitna ng lamig. Inangat nito ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi niya, dahan-dahang hinaplos ito gamit ang kanyang hinlalaki. "Ara!" Bulong nito, ang hininga ay mainit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi na niya gustong pigilan. Sa gitna ng malakas na ulan, sa isang maliit na kubo sa gilid ng daan, sa isang mundong tila sila lang ang tao, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malambot na labi ni Leandro sa kanyang mga labi. Isang halik na nagsimula ng marahan, puno ng pag-aalinlangan na tila nagtatanong. At nang tumugon si Ara, lumalim ang halik, naging puno ng emosyon na matagal na nilang itinatago sa isa't isa. Ito ay isang halik ng pagtakas, ng pag-amin, ng isang bagong simula. Nang sa wakas ay huminto ang ulan at naayos ang sasakyan, ang biyahe pabalik ay puno ng isang komportableng katahimikan. Walang salita ang kailangan. Ang lahat ay nasabi na sa halik na iyon. Ngunit ang kanilang maliit na paraiso ay agad na winasak pagdating nila sa mansyon ng mga Zamora. Sa may pintuan, naghihintay si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng papalubog na araw. "Sa opisina ko, ngayon din," utos nito kay Ara, hindi man lang pinansin ang basang kalagayan ng anak. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara habang sumusunod siya sa matanda. Sa loob ng opisina, umupo si Don Ricardo sa kanyang silyang gawa sa leather at tinitigan siya ng matagal. "Magkano?" tanong ng matanda sa isang malamig at walang emosyong boses. "Popo, magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko?" Paglilinaw ni Don Ricardo. "1,000,000? 5? Sabihin mo lang ang presyo mo. Dahil linawin natin ang isang bagay, Hija. Isa ka lang driver, isang empleyado, at hinding-hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito." Bawat salita ay parang isang sampal. "Hindi po pera ang habol ko,
Nanginginig na sagot ni Ara. Pinipigilan ang mga luha. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang walang kagalakan. Lahat kayo, iyan ang sinasabi ninyo. Let me tell you this. At sana'y tumatak ito sa isip mo. Kung hindi mo lalayuan ang anak ko, sisiguraduhin kong ang pamilya mo ang magdurusa, ang nanay mo, ang kapatid mo. May mga paraan ako para gawing impyerno ang buhay ninyo. Simple lang naman ang gusto ko. Layuan mo si Leandro. Kasabay ng pagbabantang iyon, sa kabilang bahagi ng syudad, si Bianca Sandoval naman ay nakatingin sa isang folder na iniabot sa kanya ng isang private investigator. Naglalaman iyon ng mga detalye tungkol sa buhay ni Ara Reyes, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga problema sa pinansyal. At sa pinakahuling pahina, may isang lumang police report. Isang report tungkol sa isang hit-and-run accident na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Isang aksidente kung saan ang biktima, isang taxi driver na nagngangalang Antonio Reyes, ay namatay. Tinitigan ni Bianca ang petsa ng aksidente, tila may naalala siya. Kinuha niya ang kanyang planner mula sa taong iyon, isang lumang planner na tinago niya. Hinanap niya ang petsang iyon, at doon nakasulat sa sarili niyang handwriting, Leandro's car accident. Dad called. Everything's taken care of. Isang mabagal at masamang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang perpektong larawan para sa kanyang paghihiganti. Para kay Leandro, ang mga araw pagkatapos ng biyahe sa Tagaytay ay ang pinakamasaya sa kanyang buhay. Ang halik sa ilalim ng ulan ay parang isang binyag. Binura nito ang lahat ng pag-aalinlangan at pagkukunwari sa pagitan nila ni Ara. Sa wakas, naramdaman niyang humihinga siya ng malaya. Hindi niya napansin ang biglang panlalamig ni Ara. O kung napansin man niya, nung mamapasin niya, inakala niyang ito'y dahil sa takot at pag-aalinlangan pa rin. Hindi pumasok sa isip niya na ang sarili niyang ama ang pinagmumula ng takot na iyon. Bulag siya sa kaligayahan, isang kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Malapit na ang ika-insyumto anibersaryo ng Zamora Corporation, ang pinakamalaking pagtitipon ng taon para sa kanilang pamilya at sa buong mundo ng negosyo. At sa isip ni Leandro, ito ang perpektong pagkakataon. Gusto kong sumama ka sa akin sa party, sabi niya kay Ara isang hapon habang pauwi sila. Agad na umiling si Ara, hindi man lang tumitingin sa kanya mula sa rearview mirror. Hindi pwede, sir. Driver mo lang ako. Leandro, pagtatama niya, at hindi ka lang basta driver para sa akin. At alam mo yan, hindi pa rin tama. Kit nito, ang boses ay mahina, huminto siya. Kinuha niya ang isang paper bag mula sa kanyang tabi. Isang bagay na pinag-isipan niya buong araw. Pinili ko to para sa'yo. Nag-aalangang inabot ito ni Ara. Sa loob may isang simpleng itim na bestida. Hindi ito marangya, hindi ito kumikinang, ngunit ito'y elegante. Ito'y bagay na bagay kay Ara. Ara, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Pagod na akong magtago. Pagod na akong magpanggap. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano ka kahalaga sa akin. Sa gabing iyon, hindi ka magiging driver ko. Ikaw ang magiging date ko. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Ngunit sa halip na saya, nakita niya ay sakit.
isang sakit na hindi niya maintindihan. Sa kabila noon, sa huli, tumango ito, isang mabagal at tila napipilitang pagtango. Para kay Leandro, ang pagtangong iyon ay sapat na. Sa mansyon, ang kanyang desisyon ay sinalubong ng isang pader ng pagtutol. Nabaliw ka na ba? Sigaw ni Don Ricardo nang sabihin ni Leandro ang kanyang plano. Isang driver. Ipakikilala mo ang isang driver sa harap ng lahat ng ating mga kasosyo, sa harap ng mga Sandoval? Ito ang magiging pinakamalaking kahihiyan ng pamilyang ito. Wala akong pakialam sa iisipin nila, sagot ni Leandro. Sa unang pagkakataon ay nakikipagsabayan siya sa lakas ng boses ng kanyang ama. Mahal ko siya, Dad, at kung kailangan kong talikuran ang pangalang Zamora para sa kanya, gagawin ko. Natigilan si Don Ricardo. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang takot. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Bianca Sandoval naman ay kalmadong inihahanda ang kanyang sariling entablado. Nakaupo siya sa kanyang opisina kasama ang kanyang assistant habang pinapanood ang isang audio-visual presentation na inihanda nila para sa party. "Is it ready?" tanong niya. "Yes, Ma'am Bianca." Ang AVP po ay naglalaman ng mga milestones ng Zamora Corporation sa loob ng 50 taon gaya ng pinag-utos ninyo, sagot ng assistant. "Good," sabi ni Bianca, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Just add a few more personal photos. Something memorable. Something explosive. Ilagay mo sa pinakahuli." Samantala, sa kanyang maliit na silid, nakatitig si Ara sa itim na bestida. Maganda ito, perpekto. Ngunit sa kanyang mga mata, mukha itong isang magandang kasinungalingan. Sa isang banda, naroon ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Leandro. Isang pagmamahal na alam niyang totoo. Sa kabilang banda, naroon ang mga salita ni Don Ricardo, isang malamig at matalim na espada na nakatutok sa leeg ng kanyang pamilya. Ano ang gagawin niya? Sa huli, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Pupunta siya, ngunit hindi bilang date ni Leandro. Pupunta siya para tapusin ang lahat. Para harapin ang lahat, isang beses at para sa lahat. Para sabihin kay Leandro na hindi sila pwede bago pa man masira ang lahat. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Isang dagat ng mga mamahaling kasuotan at alahas ang pumuno sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Pumasok si Ara, suot ang itim na bestida. Agad siyang hinanap ng mga mata ni Leandro sa gitna ng karamihan. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Isang ngiti na puno ng pag-asa at pagmamahal. Lumapit ito at inilahad ang kamay. "You look beautiful." Kinuha ni Ara ang kamay nito. Ang kanyang sariling kamay ay malamig at nanginginig. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Bianca. Hawak ang isang kopita ng champagne. Pinapanood niya ang dalawa. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na nakatingin sa dalawang tupang, walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Ngumiti siya sa sarili, itinaas ng bahagya ang kanyang kopita na parang isang tahimik na pagpupugay at uminom. Ang palabas ay malapit nang magsimula. Nang hawakan ni Leandro ang kanyang kamay, naramdaman ni Ara ang isang kislap ng kuryente. Sa gitna ng dagat ng mga taong mayayaman at makapangyarihan, ang kamay ni Leandro ang nagsilbing kanyang angkla. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan.
Pinapawi ang lamig ng kaba at takot na kanina pa bumabalot sa kanya. "You look beautiful." Bulong nito sa kanyang tainga, ang hininga ay mainit. Sa sandaling iyon, halos makalimutan na niya ang kanyang plano. Halos makalimutan niya ang banta ni Don Ricardo. Sa titig ni Leandro, wala siyang makita kundi purong pagmamahal. Isang pagmamahal na parang tahanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili na umasa. Baka pwede, baka may paraan, baka kayang labanan ng pag-ibig nila ang lahat. Oras na, sabi ni Leandro, hinila siya ng marahan papunta sa isang maliit na entablado sa harap ng ballroom. Oras na para makilala kanila, ngunit bago pa man sila makarating, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker, pumipigil sa kanilang paghakbang. "Isang magandang gabi sa inyong lahat." Lumingon si Ara. Sa entablado nakatayo si Bianca Sandoval. Hawak ang isang mikropono, nagniningning sa kanyang mamahaling gown. Isang nangiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Bilang isang malapit na kaibigan ng pamilya Zamora at bilang fiancé ni Leandro, diniinan niya ang salitang fiancé at tumingin ng diretso sa kanilang dalawa. "Nais kong maging bahagi ng pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng isang maliit na sorpresa. Isang pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Isang pag-alala sa mga pinagdaanan ng Zamora Corporation bago ito naging matagumpay." Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Ara kay Leandro na ngayon ay nakakunot ang noo. Halatang wala rin itong alam sa plano ni Bianca. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Nagsimula itong magpakita ng mga lumang litrato. Si Don Ricardo, noong bata pa, ang unang gusali ng kumpanya, mga masasayang sandali. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Ara ang pagbabago sa himig ng musika. Naging mas mabagal, mas malungkot, at pagkatapos isang imahe ang lumitaw na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Isang litrato ng isang taxi, isang wasak na taxi, ang parehong taxi na minamaneho ng kanyang ama. Naramdaman niya ang biglang panlalamig ng kamay ni Leandro sa pagkakahawak nito sa kanya. Ang tagumpay ay laging may kaakibat na sakripisyo. Patuloy ni Bianca, ang boses ay puno ng huwad na emosyon. May mga insidente sa nakaraan na hinuhubog ang ating kinabukasan. Tulad ng isang trahedya na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Isang hit-and-run accident. Ang puso ni Ara ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Ang mga boses sa paligid niya ay unti-unting nawawala. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang larawan sa screen. Isang pobreng taxi driver ang namatay, sabi ni Bianca. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Naiwan niya ang isang asawang nagkasakit sa depresyon at isang anak na babae na kailangang talikuran ang kanyang mga pangarap para lang mabuhay. Tumingin si Bianca ng diretso kay Ara. Nakakalungkot, hindi ba? At ang mas nakakalungkot, hindi kailanman nahuli ng mga pulis ang may sala. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Pero ngayong gabi, sabi ni Bianca, itinaas ang kanyang boses para sa huling pasabog. Sa gabing ito ng pagdiriwang, oras na para malaman ang katotohanan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang bagong larawan ang lumitaw sa screen. Isang police report at naka-highlight doon ang pangalan ng suspek na isinawalang bahala noon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Leandro Zamora, Trey. Gumuho ang mundo ni Ara. Binitiwan niya ang kamay ni Leandro na para siyang napaso. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Ang muka ni Leandro ay puting-puti,
walang dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkakasala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sa isang iglap, lahat ng alaala ay bumalik. Ang mga gabi ng pag-iyak ng kanyang ina, ang mga araw na wala silang makain, ang pangarap niyang maging guro na naging abo, ang lahat ng kanyang paghihirap. At ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang lalaking minahal niya, siya ang dahilan ng lahat. Ang pag-ibig na naramdaman niya kanina lang ay biglang naging abo, at mula sa abong iyon, isang nagngangalit na apoy ng puot ang umusbong. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. The hit-and-run driver that the police never found. Sigaw ni Bianca sa mikropono, tinuturo si Leandro na para bang isang hukom na naghahatol. Was none other than the heir of Zamora Corporation. Hindi na niya narinig ang hiyawan ng mga tao. Hindi na niya narinig ang pagtawag ni Leandro sa kanyang pangalan. Napailing si Ara, ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata na parang ulan. Isang iling ng hindi paniniwala, ng pagkasuklam ng isang pusong nawasak ng walang kapantay. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamasayang sandali at ng kanyang pinakamadilim na bangungot. Iniwan niya si Leandro na nakatayo roon, durog at wasak, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng isang katotohanang sumabog at winasak ang lahat. Nakatayo lang si Leandro sa gitna ng ballroom, ngunit pakiramdam niya ay bumagsak siya mula sa isang napakataas na gusali. Ang hiyawan ng mga tao, ang mga flash ng kamera mula sa press, ang galit na muka ni Bianca, ang dismayadong muka ng kanyang ama, lahat ay parang isang malayong ingay, isang palabas na pinapanood niya mula sa malayo. Ang tanging totoo lang para sa kanya ay ang imahe ni Ara na tumatalikod at tumatakbo palayo. Ang sakit at pagkasuklam sa mga mata nito bago ito umalis ay isang latigo na humagupit sa kanyang kaluluwa, gumising sa isang halimaw na matagal na niyang ikinulong sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Ang halimaw ng pagkakasala. Dinala siya ng mga security guard paalis sa ballroom, palayo sa kaguluhan. Dinala siya sa isang private suite kung saan naghihintay ang kanyang ama, si Don Ricardo Zamora. Paano? Paano nalaman ni Bianca? Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Leandro. Ang boses ay basag, ngunit hindi iyon ang tanong na mahalaga. Dad, totoo ba? Tanong niya ulit kahit alam na niya ang sagot. Ang tatay niya, siya ba talaga yon? Hindi sumagot si Don Ricardo, ngunit ang pananahimik nito ay isang malakas na oo. Isang oo na tumagos sa puso ni Leandro. Iyon pala. Iyon pala ang dahilan kung bakit kinuha ng kanyang ama si Ara bilang driver. Hindi ito isang leksyon sa pagpapakumbaba. Ito ay isang baluktot na paraan ng pagbabayad pinsala. Isang paraan para mapakalma ang sarili nitong konsensya. Inayos ko na ang lahat noon pa, Leandro. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay pagod na. Walang nakakaalam, walang makakaalam. Isa itong eskandalo, pero lilipas din. Babayaran natin ang press, babayaran natin si Bianca para manahimik. Babayaran natin ang pamilya Reyes. Hindi! Sigaw ni Leandro, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi na, tapos na ang pagbabayad, tapos na ang pagtatago. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, hindi takot o paghanga ang nakita niya,
kundi awa. Hindi na pera ang solusyon, Dad. Panahon na para harapin ko ito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi sinunod ni Leandro Zamora III ang kanyang ama. Umalis siya sa hotel, nag-iisa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang lugar. Ang maliit at lumang apartment kung saan nakatira si Ara. Kumatok siya sa pinto, ang puso niya ay dumadagundong. Bumukas ang pinto at si Aling Lorna ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiiyak. Sa likod nito nakita niya si Ara, nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Nang makita siya ni Ara, ang kalungkutan sa mga mata nito ay napalitan ng purong galit. Walang salitang namutawi kay Leandro. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Aling Lorna. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig na semento. "Patawad po," sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. "Patawarin niyo po ako." Hindi niya hinintay ang sagot. Alam niyang wala siyang karapatan para doon. "Sirain mo ang buhay ko," bulong ni Ara mula sa likuran, sapat lang para marinig niya. "Gawin mong impyerno ang buhay ko, pero huwag na huwag kang magpapakita sa pamilya ko. Umalis ka na." Isang malakas na kalabog ng isinarang pinto ang sumagot sa kanya. Tumayo si Leandro. Ang sakit ng pagtataboy na iyon ay mas matindi pa sa kahit anong suntok na natanggap niya. Ngunit tinanggap niya ito. Karapat-dapat siya rito. Kinabukasan gumawa siya ng isang desisyon na yumanig sa buong mundo ng negosyo. Una, pumunta siya sa pinakamalapit na presinto ng pulisya at isinuko ang kanyang sarili. Isinasalaysay ang lahat ng detalye ng hit and run accident na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos tumawag siya ng isang press conference sa harap ng daan-daang kamera at mikropono. Sa harap ng buong bansa, inamin ni Leandro Zamora III ang lahat. "Maraming taon na ang nakalipas dahil sa aking kayabangan at kawalang responsibilidad, naging sanhi ako ng pagkamatay ng isang mabuting tao, isang ama, si G. Antonio Reyes," sabi niya. Ang boses ay matatag, ngunit ang mga mata ay puno ng hindi maitatagong pagsisisi. Walang halaga ng pera ang makapagbabalik sa buhay na kinuha ko. Walang salita ang makapapawi sa sakit na idinulot ko sa kanyang pamilya. Ngayong araw na ito, nais kong humingi ng tawad sa pamilya Reyes at sa buong publiko na ang tiwala ay aking sinira. Huminga siya ng malalim. "Epektibo ngayon ako ay nagbibitiw bilang CEO ng Zamora Corporation. Haharapin ko ang anumang parusa na ipapataw sa akin ng batas, hindi na ako magtatago." Sa kanyang maliit na apartment, pinapanood ni Ara ang press conference sa isang lumang telebisyon. Bawat salita ni Leandro ay parang isang alon na humahampas sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang lalaking nagsasalita sa TV ay hindi ang aroganteng CEO na una niyang nakilala. Hindi rin ito ang lalaking minahal niya. Ito ay isang bagong tao. Isang taong sa wakas ay natutong harapin ang sarili nitong anino. At habang pinapanood niya ito, ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na lang dahil sa galit. Mayroon ng halong isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Ilang sandali pa, isang abogado na nagpakilalang kumakatawan sa pamilya Zamora ang kumatok sa kanilang pinto.
Ipinaalam nito sa kanila na dahil sa voluntaryong pagsuko ni Leandro at sa mga bagong ebidensya, muling bubuksan ang kaso. Dahil sa mga mitigating circumstances, posibleng makulong si Leandro o mapatawan ng isang mahabang panahon ng probation at, at community service. Ang kanyang pangalan at kinabukasan ay ganap ng nawasak. Nakahinga ng maluwag si Benjo. Naramdaman ni Aling Lorna ang isang uri ng kapayapaan, ngunit si Ara nakatitig lang sa kawalan. Ito na ba ang hustisya, ang pagkasira ng buhay ng taong minahal niya? Kung oo, bakit parang mas mabigat pa ang kanyang dibdib kaysa dati? Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga Zamora ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa lipunan. Ngunit para kay Ara, ang 6 na buwan na iyon ay parang isang dekada. Tinanggap ni Leandro ang hatol ng korte, 5 taon ng probation, community service, at ang pagsasawalang bisa ng kanyang lisensya sa pagmamaneho habang buhay. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang personal na yaman para magbigay ng danyos perwisyo sa pamilya Reyes at para magtayo ng isang foundasyon sa pangalan ni Antonio Reyes, isang foundation na tumutulong sa mga anak ng mga trooper na makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos noon, nawala na lang siya na parang bula. Hindi na siya nabalitaan pa. Si Don Ricardo na ang muling namahala sa Zamora Corporation, isang taong mas matanda at mas malungkot na ngayon. Ginamit ni Ara ang isang bahagi ng pera para maipagpatuloy ang pagpapagamot ng kanyang ina. Si Aling Lorna, sa wakas ay nagsimulang gumaling. Ang hustisyang kanyang natanggap ay tila nagbigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ngunit si Ara, sa kabila ng lahat, ay hindi matahimik. Bumalik siya sa unibersidad para ipagpatuloy ang kanyang kursong edukasyon. Abala siya sa pag-aaral sa umaga at pag-aalaga sa ina sa gabi. Pilit niyang ibinaon ang sarili sa mga gawain para makalimot. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, bumabalik ang lahat. Ang tawa ni Leandro, ang init ng kamay nito, ang sakit sa mga mata nito noong huli niya itong nakita. Ang galit na dati, parang isang naglalagablab na apoy, ay naging maliliit na baga na lang. At sa ilalim ng mga bagang iyon, may isang bagay na pilit niyang itinatanggi, ngunit alam niyang naroon pa rin pagmamahal. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa kanilang maliit na balkonahe, pinasag ni Aling Lorna ang katahimikan. "Anak," sabi nito, hawak ang kamay niya. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka." Ang mga salitang iyon ang gumising kay Ara. Napagtanto niya na sa loob ng 6 na buwan, siya mismo ang naging bilanggo. Bilanggo ng nakaraan, bilanggo ng galit. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Nalaman niya mula sa isang lumang artikulo sa internet na ang foundation na itinayo ni Leandro ay may isang maliit na opisina sa isang probinsya sa timog, isang lugar na malayo sa gulo ng Maynila. Nagbiyahe siya. Nadatnan niya ang isang simpleng bahay na ginawang community center. May mga batang nagbabasa sa isang sulok, mga ina na nag-aaral manahi sa isa pa. At sa gitna ng lahat, may isang lalaking nagbubuhat ng isang sakong bigas, pawisan, mas payat at may bigote na. Hindi na ito ang Leandro Zamora na CEO. Wala na ang mamahaling suit, ang aroganteng tindig. Ang lalaking nasa harap niya ay simple lang, payapa. Nang makita siya nito, natigilan ito. Nabitawan nito ang sakong hawak. Sa mga mata nito, nakita ni Ara ang gulat,
ang sakit, at isang kislap ng takot. Takot na baka nandyan siya para muling saktan ito. Dahan-dahan siyang lumapit, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang tawanan ng mga bata sa paligid. "Kamusta ka na?" Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Napalunok si Leandro. "Maayos naman, ikaw?" "Maayos na rin," sagot niya. Si nanay, gumagaling na siya. Tumango si Leandro, ibinaba ang tingin. "Mabuti naman." Isang mahabang katahimikan. Huminga ng malalim si Ara, tinipon ang lahat ng kanyang lakas. "Nandito ako dahil gusto kong sabihin sa'yo na..." Naghintay si Leandro, ang kanyang buong katawan ay tensyonado. "Pinapatawad na kita," sabi ni Ara, at sa pagbitaw niya sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang paggaan ng isang napakabigat na bagay mula sa kanyang dibdib. "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa atin." Tumingala si Leandro at nakita ni Ara ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Mga luhang hindi na ng pagkakasala, kundi ng pasasalamat. "Alam kong, alam kong hinding-hindi na maibabalik ang lahat," sabi nito. Ang boses ay nanginginig at hindi ako humihingi ng kahit ano. Pero pwede pa ba? Pwede pa bang magsimula ulit? Bilang ako lang, bilang si Leandro at ikaw bilang si Ara. Hindi sumagot si Ara. Sa halip isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang parehong ngiti na unang nagpatibok sa puso ni Leandro sa isang karinderya noon. Dahan-dahan inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan man, inabot ito ni Leandro. Ang kanilang mga kamay ay muling naglapat, hindi na bilang amo at driver, hindi na bilang biktima at may sala, kundi bilang dalawang taong sinubok ng tadhana, winasak ng katotohanan, ngunit muling binubuo ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad palayo sa ilalim ng papalubog na araw, palayo sa madilim na nakaraan, at pasulong sa isang bagong simula na sila mismo ang lilikha.